Naisip mo na ba kung bakit tayo naniniwala sa ilang paniniwala tungkol sa Biblia na hindi naman talaga nakasaad sa teksto nito? Kapansin-pansin kung paanong ang ilang tradisyon ay naging bahagi na ng ating paniniwala na tinatanggap natin ito bilang katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang 6 na tradisyon na madalas inaakalang mula sa Biblia ngunit tiyak na magpapamangha sa iyo. Ihanda ang iyong puso, buksan ang isipan at huwag kalimutang kunin ang iyong Biblia. Sama-sama nating tuklasin ang kaibahan ng totoong nasa kasulatan at ng mga tradisyonal na paniniwala. Ang orihinal na kasalanan at ang mansanas. Ang tanyag na imahe ni Eva na kumakagat sa isang pulang mansanas sa hardin ng Eden ay malalim na nakatanim sa ating kaisipan dahil madalas itong makikita sa sining, pelikula at panitikan. Ngunit alam mo ba na hindi binanggit sa Biblia na ang bunga ay isang mansanas? Sa Genesis 3:26, tinukoy lamang ito bilang bunga ng puno. Ganito ang sinasabi, nang makita ng babae na ang bunga ng puno ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin, at kanais-nais upang magbigay ng karunungan, kumuha siya nito at kumain. Genesis 3:6. Ang maling paniniwala na ito ay nag-ugat mula sa Latin Vulgate Bible, kung saan ang salitang malum ay maaaring mga hulugang masama o mansanas. Dahil dito at sa simbolikong kahulugan ng mansanas sa kulturang Romano, naisip ng mga scholar at artist noong panahong medieval na ang mansanas ang naging sagisag ng tukso. Sa katunayan, ang pangunahing mensahe ng kwento sa Biblia ay hindi tungkol sa tiyak na bunga kundi sa pagsuway nina Adan at Eva sa utos ng Diyos. Malinaw na sinasabi sa Genesis 2:16-17, maaari kang kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan, ngunit huwag kang kakain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ayon sa ilang eksperto, maaaring granada, igos o datiles ang aktwal na bunga, mga prutas na karaniwang matatagpuan sa Fertile Crescent, kung saan pinaniniwalaang naroon ang hardin ng Eden. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang sentro ng kwento ay hindi ang bunga, kundi ang epekto ng pagsuway sa Diyos. Ang totoong ipinagbabawal na bunga ay sumisimbolo sa pagpili, isang desisyon na hindi magtiwala sa Diyos at subukang kamti ng karunungan at kapangyarihan sa sariling paraan. Gaya ng sinasabi sa Roma 5:19, kung paanong sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan, gayon din naman sa pagsunod ng isang tao, marami ang ituturing na matuwid. Ang 3 pantas na lalaki. Sa karaniwang eksena ng Pasko, makikita ang 3 pantas na lalaki na may suot na gintong korona, nakasakay sa mga kamelyo at sinusundan ng bituin ng Bethlehem upang mag-alay ng mga regalo kay Jesus. Ngunit nakakagulat na hindi binanggit sa Biblia na 3 sila, hindi rin sila inilarawan bilang mga hari o binanggit ang kanilang mga pangalan, Melchor, Gaspar at Baltasar. Sa Mateo 2:1-2, ganito ang nakasulat, pagkatapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea noong panahon ni Haring Herodes, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem at nagtanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin nang ito'y sumikat at naparito kami upang siya'y sambahin. Ang salitang magi na ginamit dito ay nagmula sa salitang Griego na magoy, na nagpapahiwatig na sila marahil ay mga astronomo at scholar mula sa mga lugar tulad ng Persya o Babylonia na kilala sa kanilang kaalaman sa astrolohiya. Ang ideya na sila ay mga hari ay mula sa mas huling interpretasyon na hango sa mga propesya tulad ng Isaiah 60 na nagsasaad ng mga bansa at hari na naaakit sa isang maningning na liwanag. Ang paniniwalang 3, ang bilang ng magi ay nagmula sa 3 natatanging regalo na kanilang inialay, ginto, kamangyan at mira. Kaya naman,
Ang eksaktong bilang ng mga magi ay nananatiling bukas sa interpretasyon, maaaring 2, 10 o higit pa, at nagdala lamang ng bahagi ng 3 regalo. Hindi tinukoy ng Biblia ang eksaktong detalye ukol dito. Isa pang kapansin-pansing aspeto na madalas nalilimutang banggitin ay nang dumating ang mga magi sa kanilang destinasyon, si Jesus ay wala na sa sabsaban tulad ng karaniwang paglalarawan. Sa Mateo 2:11, malinaw na nakasaad, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Pansinin na natagpuan nila si Jesus sa isang bahay, hindi sa isang kuwadra. Ipinapahiwatig nito na maaaring dumating ang mga magi, makalipas ang ilang buwan o maging taon pagkatapos ipanganak si Jesus. Ang mga regalong inihandog nila ay may malalim na simbolismo. Ang ginto ay pagkilala sa kanyang pagiging hari. Ang kamangyan ay sumisimbolo sa kanyang pagkadiyos at gamit sa pagsamba. At ang mira na karaniwang ginagamit sa pag-eembalsamo ay nagpakita ng paunang pahiwatig ng sakripisyong gagawin ni Jesus. Ang mga detalyeng ito ay nagbabalik tanaw sa hula sa awit 72:10-11 na nagsasaad ng mga hari na magdadala ng mga regalo at magpapatira pa sa kanya. Lalo pang pinatitingkad ang kahalagahan ng pagdalaw ng mga magi at ang kanilang mga handog. Natutuwa ka bang malaman ang mga detalyeng ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa mga revelasyon ang higit na nagulat ka at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na mahilig maghukay ng mga misteryo sa Biblia. Tandaan, ang mahalagang aral mula sa kwento ng mga magi ay hindi ang eksaktong bilang ng mga bumisita o kung sila'y nakasuot ng korona. Ang tunay na kahalagahan ay sila ang unang mga hentil na kumilala at nagpugay kay Jesus bilang hari. Naglakbay sila ng malayo, ginabayan ng bituin at pinalakas ng kanilang pananampalataya upang hanapin at sambahin ang tagapagligtas. Ang kwentong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpupursige sa paghahanap kay Jesus, anuman ang layo. Gaya ng sinasabi sa Jeremias 29:13, "Hahanapin ninyo ako at masusumpungan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso." 3. Ang maling paniniwala tungkol kay Maria Magdalena. Isang karaniwang maling paniniwala tungkol sa mga tauhan sa Biblia ay ang paniniwalang si Maria Magdalena ay isang babaeng makasalanan o isang prostitute bago niya nakilala si Jesus. Ang kwentong ito ay madalas na ipapakita sa mga pelikula, panitikan at maging sa mga relihiyosong aral. Ngunit mahalagang linawin na walang batayan sa kasulatan ang paniniwalang ito. Ano nga ba ang totoo tungkol kay Maria Magdalena? Ayon sa Lucas 8:2, siya ay inilarawan bilang Maria na tinatawag na Magdalena na pinalayas ang 7 demonyo. Siya ay nagmula sa Magdala, isang maunlad na lungsod sa tabi ng dagat ng Galilea, at pinalaya ni Jesus mula sa matinding pagkakagapos sa demonyo. Ang maling interpretasyon ay nagmula sa paghalo ng kanyang kwento sa kwento ng makasalanang babae na nagbuhos ng pabango kay Jesus na nasa Lucas 7:36-50 at kay Maria ng Betania, kapatid ni Marta at Lazaro. Magkakaibang mga tao ang mga babaeng ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga kwento ay hindi sinasadyang pinag-isa. Sa katunayan, si Maria Magdalena ay isang masugid na tagasunod ni Jesus na naroroon sa mga mahalagang yugto ng kanyang buhay. Siya ay nanatili sa tabi ni Jesus noong pagpapako sa krus, 1:19-25, nakiisa sa kanyang libing, Marcos 10:47, at siya ang unang nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay, 1:20-14-18. Mahalaga ring tandaan na siya ang pinagkatiwalaang magbahagi ng pinakamahalagang balita, ang muling pagkabuhay, sa iba. Gaya ng sinasabi sa Juan 20:17-18, sinabi ni Jesus sa kanya, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos."
Ipinahayag ni Maria Magdalena ang kanyang makapangyarihang karanasan, sinasabing, "Nakita ko ang Panginoon." Ang kwento ni Maria Magdalena ay isang makapangyarihang aral tungkol sa pagbabago at pagtuklas ng layunin sa buhay. Matapos siyang palayain, hindi lamang siya buong pusong sumunod kay Jesus, kundi naging pangunahing saksi rin siya ng kanyang mga aral. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa sinasabi sa 2 Korinto 20:17, "Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Masdan, ang lahat ay naging bago." Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalagang ibinigay ni Jesus sa kababaihan sa isang panahon kung saan madalas hindi pinapansin ang kanilang papel. Tinanggap sila ni Jesus bilang mga alagad at pinagkatiwalaan ng mahahalagang responsibilidad. Ang kwento ni Maria Magdalena ay hindi nakabatay sa mga alamat o haka-haka. Sapat na ang kanyang tunay na istorya sa kasulatan upang maging makapangyarihan. Ang kanyang pagbabago ay hindi mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging alagad, kundi mula sa pagiging alipin ng espiritual na kaguluhan patungo sa pagiging isang liwanag ng gabay sa espiritual. Gaya ng sinasabi sa Galatia 5:1, "Pinalaya tayo ni Kristo upang tayo'y maging tunay na malaya. Kaya't magpakatatag kayo at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin." 4. Ang petsa ng Pasko. Bakit ika-25 ng Disyembre? Habang papalapit ang ika-25 ng Disyembre, marami ang abala sa paghahanda para sa Pasko. Naglalagay ng makukulay na dekorasyon, nagtatayo ng belen at nagbibitay ng mga ilaw. Ngunit alam mo bang ang Biblia mismo ay hindi nagtatakda ng petsang ito bilang araw ng kapanganakan ni Jesus? Sa katunayan, may mga palatandaan na nagpapahiwatig na maaaring ipinanganak siya sa ibang panahon ng taon. Tingnan natin ang kwento ng kapanganakan ni Jesus sa Lucas 2:8, kung saan binanggit na ang mga pastol ay nasa mga parang sa gabi, nagbabantay ng kanilang mga tupa. Ang detalyeng ito ay mahalaga kung iintindihin ang klima at kaugalian sa Bethlehem, Judea. Ang Disyembre ay kilala sa matinding lamig at malakas na ulan. Karaniwan, ang mga pastol ay hindi naglalabas ng kanilang mga tupa sa mga gabi ng taglamig. Sa halip, ginagawa nila ito mula Marso hanggang Oktubre at sa mga mas malamig na buwan ay kinakanlong nila ang kanilang mga hayop upang maprotektahan mula sa hamog at lamig ng gabi. Isa pang mahalagang detalye ay matatagpuan sa Lucas 2:1-4 na naglalarawan ng census na ipinag-utos ni Cesar Augusto. Ayon sa talata, nang panahong iyon, nagpalabas si Cesar Augusto ng isang utos na magpatala ang lahat ng tao sa buong daigdig. Ito ang unang pagpapatalang naganap ng si Quirinio ang gobernador ng Syria, at ang lahat ay pumunta sa kani-kanilang bayan upang magpatala. Ang mga Romano, na kilala sa kanilang mahusay na pamamahala, ay malabong magplano ng census sa taglamig kung kailan ang mga daan ay madalas maputik at delikado dahil sa ulan. Ang paglalakbay ay magiging napakahirap, lalo na para sa mga buntis tulad ni Maria. Kung gayon, bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko tuwing ika-25 ng Disyembre? Ang pinagmulan ng petsang ito ay may kaugnayan sa ika-4 na siglo AD. Sa panahong ito, ipinagdiriwang sa Imperyong Romano ang isang mahalagang paganong pista na tinatawag na Dies Natalis Solis Invicti o Araw ng Kapanganakan ng Hindi Natalong Araw na tumapat sa ika-25 ng Disyembre. Ang kapistahang ito ay mahalaga sapagkat ipinagdiriwang nito ang winter solstice, ang panahon kung kailan nagsisimulang humaba ang araw, sumisimbolo sa tagumpay ng araw laban sa mahabang gabi ng taglamig. Ang araw na ito ay puno ng mga simbolo, kasiyahan at pagbibigay ng mga regalo na naglalarawan ng kagalakan ng muling pagsilang at liwanag.
Nang ideklara ang Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano, hinarap ng simbahan ng isang mahalagang hamon, ang pagtugon sa maraming pagano na pista na malalim na nakaugat sa kulturang popular. Ang estratehiyang ginamit ay ang bigyan ng Kristiyanong kahulugan ang mga pista imbes na subukang alisin ang mga ito. Noong 350 AD, opisyal na itinakda ni Pope Julius V ang ika-25 ng Disyembre bilang araw ng kapanganakan ni Jesus. Isa itong mabisang hakbang dahil sa halip na tanggalin ang minamahal na pista, binigyan ito ng bagong kahulugan. Ang simbolismo ay angkop. Si Jesus, na kilala bilang tunay na liwanag ng sanlibutan, ay ipinagdiriwang sa panahon kung kailan ang liwanag ng araw ay muling nananaig laban sa mahabang gabi ng taglamig. Bukod dito, may iba pang mga teorya na nagpapaliwanag kung bakit napili ang ika-25 ng Disyembre. Isang teorya ay konektado sa sinaunang paniniwala ng mga Hudyo na ang mga propeta ay ipinaglihi at namatay sa parehong araw. Kung ang tradisyon ay nagsasabing si Jesus ay ipinako sa krus sa paligid ng ika-25 ng Marso, maaaring ipalagay na ito rin ang petsa ng kanyang paglilihi. Kung idagdag ang 9 na buwan mula sa petsang ito, mararating ang ika-15 ng Disyembre. Ang mga ebanghelyo ay nagbibigay din ng karagdagang mga detalye tungkol sa posibleng panahon ng kapanganakan ni Jesus. Ayon sa Lucas 4:1, si Juan Bautista na ipinanganak 6 na buwan bago si Jesus ay nagbibigay ng isang palatandaan. Binanggit dito na si Zacarias, ama ni Juan, ay ginagampanan ang kanyang tungkulin sa templo nang malaman ang balita tungkol sa pagbubuntis ng kanyang asawang si Elizabeth. Sa pagsusuri ng iskedyul ng serbisyo sa templo ng mga pari na pagkukunan ng mga iskolar ng ideya na maaaring ipinanganak si Jesus sa taglagas, posibleng sa panahon ng pista ng tabernakulo. Ang pagtalakay sa pista ng tabernakulo ay naglalantad ng malalim na simbolismo. Sinasabi sa Juan 1:14, "At ang salita ay naging tao at nanahan sa gitna natin," kung saan ang nanahan ay isinalin mula sa Griego na nangangahulugang tumira sa tolda o nagtayo ng kanyang tabernakulo. Kung si Jesus nga ay ipinanganak sa panahong ito, sumisimbolo ito sa presensya ng Diyos sa piling ng kanyang bayan. Ang karagdagang palatandaan tungkol sa mga kalagayan ng kapanganakan ni Jesus ay matatagpuan sa Lucas 2:7. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa panahon ng malalaking pista ng mga Hudyo, abala ang Bethlehem sa mga peregrino na nagiging mas kapani-paniwala ang eksenang ito kung naganap ito sa panahon ng isang mahalagang pista kaysa sa isang tahimik na panahon. Ano ang iyong opinyon sa mga kaalamang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa mga detalye ang lubos na nakaantig sa iyo at abangan ang iba pang mga kawili-wiling impormasyon. Kapansin-pansin na ang mga unang Kristiyano ay hindi ipinagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, kundi nakatuon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa paglipas ng panahon, ang pagdiriwang ng Pasko ay unti-unting nabuo na binubuo ng iba't ibang tradisyong kultural. Sa ngayon, iba't ibang tradisyon ng Kristyanismo ang nagdiriwang ng Pasko sa iba't ibang petsa. Ang simbahang Orthodox ay ginugunita ito sa ika-6 ng Enero, nakilala bilang Epiphany sa kanluran, habang ang ilang simbahan ng mga Armenyano ay ipinagdiriwang ito sa ika-18 ng Enero. Kahanga-hanga, kahit ang petsang dating konektado sa paganong tradisyon ay ginamit ng Diyos upang maipahayag ang Ebanghelyo, gaya ng sinasabi sa Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang napiling petsang ito ay naging paraan
upang mas maunawaan si Jesus bilang tunay na liwanag ng sanlibutan. Ikalima, ang visual na representasyon ni Jesus. Kapansin-pansin na sa karamihan ng mga likhang sining, si Jesus ay karaniwang inilalarawan sa parehong paraan. May mahabang kayumangging buhok, malinaw na mga mata, maayos na balbas at maputing balat. Ngunit nakakagulat na ang Biblia ay walang ibinibigay na detalyadong paglalarawan ng pisikal na anyo ni Jesus. Ang tanging talata na bahagyang tumutukoy sa kanyang hitsura ay matatagpuan sa Isaiah 23:2 na nagsasabing, wala siyang anyo o kagandahang makakaakit sa atin, wala rin siyang kaakit-akit na hitsura upang tayo'y magnasa sa kanya. Ang paglalarawang ito ay kabaligtaran ng karaniwang imahe na madalas nating nakikita. Dahil si Jesus ay isang Hudyo noong unang siglo mula sa gitnang silangan, mas malamang na ang kanyang mga katangian ay katulad ng karaniwang mga lalaki sa rehiyong iyon, mas maitim na balat, madilim na kayumangging buhok at mata, at katamtamang tangkad. Ang modernong larawan ni Jesus na kilala natin ngayon ay nagmula noong panahon ng European Renaissance, kung kailan ang mga artist tulad nina Leonardo da Vinci at Michelangelo ay gumuhit kay Jesus na kahawig ng kanilang sariling kultura na may mga katangiang Europeo, isang kamanghamanghang tuklas sa isang sinaunang sinagoga sa Dura Europos, Syria, na mula pa noong ika-13 siglo ay nagbibigay liwanag sa hitsura ng mga Hudyo noong panahong iyon. Ang mga mural na natagpuan doon ay nagpapahiwatig na si Jesus ay malamang mas kahawig ng mga taong ipininta sa mga mural na iyon kaysa sa mga inilarawan sa mga likhang sining ng Renaissance. Ayon kay Pablo sa Filipos 2:7, si Jesus ay kusang loob na nagpakumbaba, isinilang bilang tao at nagbigay diin sa pagiging ordinaryo upang mas makaugnay sa sangkatauhan. Sa kultura ng kanyang panahon, karaniwan para sa mga lalaki ang magpagupit ng maikli. Pinatibay ito ni Pablo sa 1 Corinto 11:13, kung saan kanyang tinatanong ang pagiging angkop ng mahabang buhok sa mga lalaki, na nagpapahiwatig na si Jesus ay malamang may maikling buhok, taliwas sa mga tradisyonal na representasyon sa mga likhang sining. Bilang isang karpintero o tekton na maaaring isalin bilang tagapagtayo o manggagawa, si Jesus ay malamang na nagkaroon ng matipunong pangangatawan mula sa pisikal na paggawa. Ang kanyang kakayahang tiisin ang matinding paghampas bago ang kanyang pagpapako sa krus ay nagpapakita rin ng matatag na lakas ng katawan. Nakakatuwa na ang kawalan ng detalyadong paglalarawan kay Jesus sa kasulatan ay nagbibigay diin na ang kanyang mga turo at sakripisyo ay lampas sa anumang pisikal na katangian. Ito ay umaayon sa mensahe ng Galatia 3:28 na nagsasabing, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, alipin at malaya, lalaki at babae, sapagkat kay Kristo kayong lahat ay iisa. Ang pahayag na ito ay naglalantad ng unibersalidad ng kanyang mensahe. Sa kasalukuyan, sinubukan ng mga forensic scientists na muling buuin ang hitsura ng isang tipikal na Hudyo mula sa Judea noong unang siglo. Ayon sa kanilang mga natuklasan, ang isang karaniwang lalaki noong panahong iyon ay may katamtamang tangkad, mga phsingtes westeswe, ang taas. May madilim na balat na nasunog sa araw, maikling madilim na buhok at balbas, alinsunod sa mga kaugalian ng panahong iyon. Ika-6, ang paglalarawan ng mga anghel sa Biblia. Ang karaniwang imahe ng mga anghel ay maringal na nilalang na may malalaking puting pakpak at maliwanag na gintong mga halo. Madalas itong nakikita sa sining, pelikula at dekorasyon tuwing Kapaskuhan. Ngunit ang paglalarawan ng mga anghel sa Biblia ay lubos na naiiba. Kadalasan, inilarawan ng mga anghel na kahawig ng karaniwang mga lalaki. Halimbawa, sa Genesis 18, nang dumalaw ang 3 anghel kay Abraham, napakakaraniwan ng kanilang anyo na inakala ni Abraham na sila'y mga manlalakbay lamang.
Ang Hebreo 3:12 ay nagbibigay diin dito, sinasabing, "Huwag kayong makakalimot na maging mapagpatuloy sa mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito, ang ilan ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan." Ang mga anghel na may pakpak ay partikular lamang na nabanggit bilang mga kerubin at serapin. Sa Isaiah text 2, ang mga serapin ay inilarawan na may 6 na pakpak, 2 upang takpan ang kanilang mga mukha, 2 upang takpan ang kanilang mga paa, at 2 upang lumipad. Ang mga kerubin na madalas makikita sa mga relihiyosong lugar tulad ng tabernakulo at templo ay may 2 pakpak at lubos na naiiba sa karaniwang imahen ng mga anghel na mukhang mga inosenteng bata. Ang konsepto ng mga halo ay wala sa Biblia. Ang imaheng ito ay nagmula sa sining ng Greco-Roman, kung saan ang mga bilog ng liwanag ay sumisimbolo sa kabanalan o supernatural na kakayahan. Sa Biblia, ang mga pakikipagtagpo sa mga anghel ay kadalasang nagdudulot ng takot. Halimbawa, sa Lucas 2:9, ang mga pastol ay natakot nang makita ang isang anghel, kaya't sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot." Ang Biblia ay naglalarawan din ng isang organisadong kaayusan ng mga anghel, kabilang ang mga arkanghel tulad ni Miguel na binanggit sa Judas 1:9, ang mga kerubin na nagbantay sa halamanan ng Eden sa Genesis 3:24, at ang mga serapin na nakaposisyon sa paligid ng trono ng Diyos sa Isaiah 6. Ang bawat grupo ay may natatanging layunin. Ang anghel na si Gabriel, nakilala mula sa kanyang mga pagpapakita kina Daniel sa Lumang Tipan at Maria sa Bagong Tipan, ay hindi kailanman inilarawan na may pakpak. Sa Daniel 9:21, siya ay tinawag lamang na ang lalaking si Gabriel, at sa kanyang pagbisita kay Maria sa Lucas 2, walang binanggit tungkol sa pakpak o halo. Ang imahe ng mga anghel na may pakpak sa sining ng medieval ay malaki ang naging impluensya sa modernong pananaw. Ginamit ang mga pakpak upang ipakita ang kanilang makalangit na katangian at kakayahang maglakbay sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga halo naman ay idinagdag upang ipakita ang kabanalan at banal na liwanag. Gayunpaman, ang paglalarawan ng mga anghel sa aklat ng pahayag ay lubos na naiiba. Halimbawa, sa pahayag 10:1, inilarawan ng isang makapangyarihang anghel na nababalutan ng ulap, may korona ng bahaghari, ang mukha'y nagniningning tulad ng araw, at ang mga binti gaya ng mga haliging apoy. Ang mga anghel ay inilalarawan sa Biblia bilang makapangyarihang espiritual na nilalang at mga mensahero ng Diyos. Sa Hebreo 1:13, sila ay tinukoy bilang mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tulungan ang mga magmamana ng kaligtasan. Sa buong kasulatan, ang mga anghel ay nakikibahagi sa mahahalagang pangyayari. Pinigilan nila si Abraham na ialay si Isaac sa Genesis 22, nakipagbuno kay Jacob sa Genesis 32, at iniligtas si Pedro mula sa bilangguan sa Gawa 2. Sa mga kwentong ito, walang binanggit na pakpak o halo. Sa halip, ang diin ay nasa kanilang banal na misyon at mensahe. Kapansin-pansin na ang makapangyarihang presensya ng mga anghel ay minsan nag-udyok sa mga tao na sambahin sila. Halimbawa, sa pahayag 22:8, nang subukan ni Juan na sambahin ang isang anghel, agad siyang sinaway ng anghel, sinasabing, "Huwag, sambahin mo ang Diyos." Bukod dito, ang mga anghel ay ipinakita bilang bahagi ng makalangit na hukbo. Sa 2 Hari 17, matapos magdasal si Eliseo, nakita ng kanyang lingkod ang bundok na napapaligiran ng mga kabayong may apoy at mga karwaheng nagliliyab. Isang malinaw na kaibahan sa karaniwang imahe ng mga banayad na anghel na tumutugtog ng alpa. Nakakagulat ding malaman na ang mga anghel, sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ay hindi lubos na nakaalam ng lahat.
Sa Mateo 21:36, malinaw na sinabi ni Jesus na kahit ang mga anghel ay hindi alam ang oras ng kanyang pagbabalik, na nagpapakita ng kanilang mga limitasyon kahit na sila ay nagmula sa Diyos. Inilahad din ng Biblia ang napakaraming bilang ng mga anghel na naglalarawan ng isang napakalaking puwersang makalangit. Sa Hebreo 12:22, binanggit ang napakaraming libu-libong anghel at sa pahayag 10:11 nakita ni Juan ang mga milyon-milyon at libu-libo. Mahalaga, ang mga anghel ay inilalarawan bilang mga lingkod ng Diyos na inatasan upang tulungan tayo sa ating espiritual na paglalakbay. Ang awit 91:11 ay nagbibigay ng katiyakan, sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ito ang pagtatapos ng ating serye tungkol sa 6 na nakakagulat na maling paniniwala na karaniwang iniuugnay sa nilalaman ng Biblia. Kung nakita mong kapakipakinabang ang mga kaalamang ito, huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa 3 kaibigan na maaari ding makinabang sa mga katotohanan ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang manatiling updated sa aming mga susunod na video. Tandaan, mas mahalagang maunawaan ang katotohanan sa salita ng Diyos kaysa kumapit sa mga tradisyon lamang. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hanggang sa ating susunod na video, naway pagpalain kayong lahat ng Diyos.